Hi guys! So, eto po ang ating pag-uusapan ngayong gabi ay patungkol kay Maine Mendoza. Kasi si Mengay ay meron pong nireplyan na isa pong fans na kung saan wala naman pong masama sa reply nitong si Mengay. Pero dahil sa mga mahihina po ang reading comprehension, ayon, at binabatikos or binibigyan po ng negative meaning ang reply ni Mengay na kung tutuusin, wala naman po dapat itong maging issue. Kasi na-curious lang naman si Mengay. Dahil po ito sa naging outfit ni May nitong nakaraan na siya po ay nakadress na color green. So sa lahat ng Mainers, sa mga fan ni Maine Mendoza like me, nako, ay alam na alam po ninyo kung kailan yung sinuot ni Mengay. So, ako naalala ko pa, Kalisha Tarwikas, na grabe, nagtugma pa yung kanyang kasuotan sa background niya noon. Yun, ay ng mga panahong busy-busy si Mengay sa kanya pong sa preparation ng kanilang wedding. Sabi nga dito ng isang fan, isang Mainer, ito yung Zara green dress sa prenup shoot nila ni hubby niya. Ang babaeng walang pake kahit ulit-ulitin ang damit on and off cam. So, ayan, may heart emoji si ate. Kasi talagang legit. Dahil talagang fan po ito ni Mengay. Samantalang si May naman ay mayroon pong pag-reply sa kanyang post or sa kanyang comment na kung saan. So, sagot po ni Mengay dito, ang tagal ko ng curious. Hindi ko gets yung big deal sa iba ang pag-uulit ng damit ng public figures. Hehe, serious questions. May issue ba sa pag-ulit ng damit? And kung dati kayo nakasuporta dito kay Maine Mendoza, guys, nako, totoo yan, na talagang curious si Mengay. Kasi bago pa lamang po ang Aldab na alala ko, sinuot po niya ulit yung damit na color red, tapos may color siya na white na kung saan, kung hindi ako nagkakamali, si Henyo Master yung nagsabi na, May na, favorite na damit mo ba yan? Yung damit niya na yon. And sagot ni Mengay, kung hindi rin ako nagkakamali sa aking pagkakaalala, may mali ba doon? So, siguro natutuwa si Henyo Master kay Maine Mendoza dahil walang kaarte-arte, kaligita wikads, kaya napansin. Pero yun nga, ang main point ko po dito sa aking sinasabi is, noon pa, alam ko na si Maine Mendoza ay ipinagtataka na po yan. Ipinagtataka yung may mali ba sa pag-uulit ng damit? Kasi actually, wala naman talaga. And para sa akin na po mismo nanggagaling na tagahanga ni Maine Mendoza and lagi nakasubaybay talaga sa Itbulaga, wala pa man pong issue, legit records na po tayo, ay hindi ito yung first time na nag-uulit si Maine Mendoza ng damit. So, madalas ka-OG nag-uulit ng damit itong si Mengay. And wala naman pong masama doon. Ang masama as yung inulit mo nang hindi pa nalalabahan. Pero yun nga, dahil sa nagtanong itong si Maine Mendoza, kung may issue ba sa pag-uulit ng damit, akala ng mga tao minamasama ni Maine Mendoza yung comment nitong kanyang isang fan. No! Napakaganda po ng komento nitong si Maine. In general, for me, in general yung tinutukoy niya na parang bumalik lang sa isip niya kasi nga pinaalala nitong isang fan. So, bakit nga kaya issue sa ibang tao? Ibang tao naman nakalagay dito, hindi ko gets yung big deal sa iba ang pag-uulit ng damit. So, sa iba. In general, guys, sa lahat ng mga nagko-question and parang issue ngayon ay ano bang ka-issue doon? Normal lang naman yon. Pero yung iba nga ay akala po ay tinataraya ni Maine Mendoza, itong isang fan niya, na misinterpret ni Maine Mendoza yung comment nitong isang fan niya.
na hindi naintindihan ni Maine Mendoza na compliment pa itong comment ng kanyang fine. Grabe, si Mengay pa yung sinabihan na hindi nakaintindi. Baka sila po ang hindi makaintindi, ka-OG. Kasi mahina yung kanilang reading comprehension. Mabuti na lamang po talaga at meron akong nakita doon na mga comments na nagtatanggol kay Maine Mendoza. So, narito pong ilan para maliwanagan din po ang mga bashers, no? Hindi po gano'n, hindi po nagsusuplada itong si Maine, hindi niya tinatarayan or hindi niya nag-gets yung post na compliment pa yung sinabi ng kanyang fan. Narito ang ilan sa mga matino nating nabasang comment. I think Maine did not give a bad meaning to it. Na-curious lang siya kasi ever since, pag inuulit niya damit niya, laging may nagko-comment na fans. That's why she asked. May hehe pa nga siya eh. Pero ito yung sample guys no na parang hindi nga daw na-get ni Maine Mendoza yung sabi ng fan. Obviously, she didn't. Ano pa? Nabubulol ako. Obviously, she didn't get it for it was meant to be a compliment. Maybe she read? Maybe she read it in a hurry. Kasi sometimes the comments are not direct to the point. Daming pasikot-sikot pero going there in the same way. But Maine's Maine. And isa naman sa napakagandang komento rin ay I don't think she took it in a bad way. In my opinion, she actually acknowledged the comment of the netizen. Kasi she was curious also as to why it was a big deal sa iba. She didn't say big deal sa inyo. So, yun. Maniwala pa ako na nagtataray itong si Maine or na misinterpret ni Maine yung comment kung ang sabi niya doon ay bakit ba big deal sa inyo pag nagpapalit ng damit? Wala namang issue doon. 'Di ba? Pero hindi. In general kasi. So, minsan, try din po nating unawain. So, reading comprehension lang naman po yun, Collegiate Guides. Stop na po ang pangbabatikos kay Maine Mendoza. Kayo po ang hindi nakakaintindi at hindi po siya. And bakit nga ganon, ka-OG? Bakit nga kaya ganon? Kapag public figures, parang bawal na mag-ulit ng damit. Anong gusto ninyo sa mga public figures? Magtambak ng damit? Magrenta lang ng magrenta. So, wag niyo namang igaya si Maine Mendoza sa mga gastador na ibang artista. Si Maine marunong po yan humawak ng pera. Si Maine hindi po yan maarte. Si Maine ay, actually ito yung sobrang minamahal kay Maine Mendoza na kanyang mga fans. Very simple po talaga siya. Although hindi siya pala sugarcoat, pero gustong-gusto yon ng kanyang mga fans sa kanya. Anyway guys, dumako naman tayo sa pagbabasa ng mga comments sa atin pong mga ka-legit Davicads mula kay Sir Manuel Ponce. Magandang gabi, Miss Gandara, God bless, at good day muna. Kahit ano pagawin ng Three Stooges, Paulo, Isko at Buboy, puro kaplastikan lamang yan. Putik yan, matapos nila bastusin at siraan. Ngayon gusto nila magpapansin. Kahit ano gawin nila, sira na silang tatlo sa TVJ. So, ayun na nga, ka-OG, no? Gawa na lang po siguro sila ng sarili nilang mark. Hindi yung patuloy pa rin po nilang aangkinin ang titulong Itbulaga tapos magpapaka-TVJ. So, yun na para bang gustong-gusto nilang palitan ang TVJ. Wag nilang sabihin hindi. Dahil yun yung kanilang ginagawa. Kaya nga umaapila pa rin ang kanila pong amo, di ba? Para makuha ang titulong Itbulaga. At sila naman, imposibleng hindi nagpapaka-TVJ. Di ba sila po ang bida-bida sa show na yan. Yung iba, itong Chaleco Boys, hindi naman po napapansin madalas yan sila yung parang pinakamposte ng show, sila Paulo, sila Isko, sila Buboy, kaya ka-legit Davicads, huwag nila sabihin na hindi nila gustong palitan ang TVJ. Unang-una, hindi po
tinapos ng TVJ ang Itbulaga. Patuloy po nila itong ginagamit, so wala po silang ipagpapatuloy kagaya ng kanilang katwiran na hindi nila papaltan ng TVJ, ipagpapatuloy lang ang hangarin ng mga ito. Di tumulong kayo, magpasaya kayo, di ba? Pero lubayan na ang TVJ, please lang. Sabi nila TVJ daw ang hindi po makamove on. Pero ang totoo sila naman yon. Kasi hindi pa rin nila matanggap na talo po sila hindi lamang po sa korte, kundi po sa puso ng mga Pilipino. Kaya ayon, patuloy pa rin daw po silang mag-aapela. So sino ngayon ang hindi po makamove on? And sabi naman dito ni Danny Nunes, Bobo Hamputa. Anong connect ng longest running noon time sa longest staying in channel kung yan ang tinutukoy ng Utak Ahmad? Kaya nga ang labo, no? Ang labo. Ginagawa na lang nilang bobo ang kanila pong mga viewers, ang kanila pong followers. Grabe nga naman. Gusto pa nilang idamay ang mga netizens sa pagiging sabaw nila. Kaoji, anong connect? Anong longest running nun time? Sa longest staying in channel. Halatang mga mema na lamang po talaga. So, yun muna guys sa aking update para sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.